Kumusta mga kasaliksik? Sa kasalukuyan ay nakagisna na natin ang pamumuhay ng maunlad at kasabay ng sibilisasyon. Pero alam mo ba na may ilan pa ding mga tribo sa ating planeta na patuloy na tinatanggi ang impluwensya ng sibilisasyon at teknolohiya? Kaya mula sa tribong may kakaiba at nakamamanghang tradisyon hanggang sa isa sa pinakamalakas sa lahat ng tribo ay pag-usapan natin ang 10 tribo na hindi kayang paniwalaan ng mga eksperto. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan natin. Number 10, Maasai. Merong tribo na naninirahan sa bansang Kenya at Tanzania na sigurado akong gugulat at pupukaw ng iyong kuryosidad dahil sa kanilang kakaibang tradisyon kung saan ang mga kalalakihan ng tribong Maasai ay madalas na nagsasanay sa kanilang pagtalon hanggang sila ay tumanda. Ganito ang ginagawa nila upang maging handa sa kanilang panliligaw sa mga kababaihan ng tribo, kung saan ang mas mataas na tumalon sa mga binata ay ang mas kumukuha ng atensyon ng mga babae upang maging kanilang asawa, na talagang nagpapakita kung gaano na lamang naiiba ang paraan ng pamumuhay ng tribo kaysa sa atin. Nag-aalaga din ng mga Maasai ng mga baka dahil sa kanilang kakaibang tradisyon kung saan sa mga espesyal na okasyon gaya ng pagpapanganak ng sanggol, pagkatuli ng isang bata at kasal ay palagi silang umiinom ng dugo mula sa baka na sinasabing kasama na sa kanilang pang-araw-araw na kinakain. Number 9, Suri. Maniniwala ka ba na mayroong tribo sa bansang Ethiopia sa Africa na kusang sinasaktan ng kanilang sarili upang maging mas kaakit-akit sa iba? Ang tribong ito ay ang mga Suri na mayroong kakaibang tradisyon kung saan pinaniniwalaan nila na ang mga peklat sa katawan ay sadyang nakakadagdag sa angking kagandahan o kapugian ng isang tao. Kung kaya't ang mga kababaihan sa tribo ay kusang sinusugatan ang kanilang sarili gamit ang mga tinik ng halaman upang maging mas atraktibo para sa kanilang mga asawa o manliligaw. Dagdag pa dito ay gumagamit din ng lip plates o bilugang bakal ang mga kababaihan sa tribo ng Suri na kanilang inilalagay sa butas na ginawa sa kanilang labi upang maging simbolo na handa na silang ikasal. Na normal man para sa kanila ay sigurado akong magiging kakaiba at talagang nakakagulat para sa marami sa atin. Number 8, Chimbu. Alam mo ba na may isang kakaibang tribo sa bansang Papua New Guinea na talagang kinatatakutan ng kanilang mga kalaban? Ito ay ang tribo ng Chimbu na mayroong kakaibang tradisyon kung saan kinukulayan nila ang kanilang katawan upang magmistulang mga kalansay, na ayon sa investigasyon ay talagang nakatutulong upang paniwalaan ng mga kalaban na sila ay mga maligno na may mga kapangyarihan na nagiging dahilan kung bakit ang tribong ito ay sadyang kinatatakutan ng kanilang mga kaaway. Nang lumabas nga ang mga retratong nakuhanan sa publiko patungkol sa mga Chimbu ay talaga namang namangha ang lahat ng tao dahil sa katalinuhan ng tribo at likas na pagiging malikhain. Number 7, Yali. Kagaya ng tribong Chimbu ay mayroong ding isang kakaibang tribo sa bansang Papua New Guinea na kinatatakutan din ng kanilang mga kalaban dahil sa iba namang dahilan, kung saan ang tribong ito na kilala sa tawag na Yali ay isang tribo ng mga cannibal na matapos talunin ng kanilang mga kaaway ay kinakain ang kanilang katawan at ginagawang abo ang mga buto nito upang masiguradong hindi na sila babalik pa kung sakaling mayroong susunod na buhay. Kahit na maliit lamang ang mga miyembro ng tribo kung saan kadalasan sa kanilang mga kalalakihan ay hindi pa lumalagpas sa 5 talampakan ay talagang wala nang kahit na sinong may kayang maliitin sila. Dulot na madami ng mga tribo ang napabagsak at nasakop ng tribong ito na talagang nagpapakita kung gaano na lamang sila kagaling sa larangan ng pakikipaglaban. Number 6, Arapaho. Ang tribo ng Arapaho ay matatagpuan sa bansang Amerika kung saan kagaya ng ibang mga tribo sa ating kalikasan ay mayroon din silang kakaibang tradisyon na nagpapakita ng kanilang kultura at kinagisnan. Pero mula nang makasama sila sa sibilisasyon ng bansa at madamay sa mabilis na pagunlad nito ay mas naging progresibo at makabago na din ang pamumuhay nila kaysa sa karamihan ng mga tribo sa ating daigdig. Ang dating relihiyon ng mga Arapaho kung saan naniniwala sila sa
kalikasan ay naging Kristiyano na sa kasalukuyan, na talagang nagpapakita kung gaano na lamang kalaki ang naging impluwensya ng kanilang pakikisalamuha sa sibilisasyon ng bansa. Mayroon ding kakaibang tradisyon ng mga Arapaho, kung saan kaysa dalawang kasarian ay mayroon din silang tinatawag na two spirit o dalawang espiritu, kung saan ang isang lalaki ay nagsusuot ng mga kagamitan at kasuotan ng mga kababaihan at ikakasal din sa ibang mga lalaki na nirerespeto at pinangangalagaan ng buong tribo. Number 5. Kazakh Nomads. Kung bibisita ka sa bansang Mongolia, ay maaaring makakita ka ng mga miyembro ng tribong ito na tinatawag na Kazakh Nomads, na kilala sa pagiging isang nomadic tribe o mga tribong madalas na nagpapabago-bago o lumilipat ng kanilang lugar na matitirhan. Dulot ng mga Kazakh Nomads ay mga sikat na pastol sa bansa, kung saan taon-taon silang nagbabago ng lokasyon upang masiguradong maganda at maayos ang lupa kung saan mamumuhay ang kanilang mga alagang hayop. Ang ganito ding tradisyon ay para makahanap sila ng mainam na mga halaman na kanilang ipapakain sa mga alaga nilang hayop, gaya ng kambing, tupa, baka, camel at iba pa na kanilang binibenta o kakatayin para maging pagkain. Number 4. Waorani. Matatagpuan natin sa bansang Ecuador sa Timog Amerika ang tinaguriang pinakahuling mga ganid, dulot na kahit papaulit-ulit sinusubukang maimpluwensya ng sibilisasyon, ang tribong itong tinatawag na mga Waorani ay naging matatag sila sa kanilang pinaniniwalaang kultura at tradisyon, na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang nila kamahal at nirerespeto ang pamumuhay na kinagisnan na ipinamana pa ng kanilang mga ninuno. Nakakalungkot lamang isipin na ang tribo ay unti-unti nang napipilitang baguhin ang kanilang nakasanayang pamumuhay dahil sa ilegal na pagputol ng mga puno at pagkuha ng mga langis sa kanilang tinitirhang lugar, na naging dahilan para mawalan ng kabuhayan ang marami sa kanila at piliin na mamuhay kagaya ng mga nasa sibilisasyon na umaasa sa mga industriya upang mabuhay, na kalaunan ay magdudulot para makalimutan at maiwan nila ang kanilang yamang tradisyon at kultura. Number 3. Goroka. Sa dinami-dami ng mga tribo sa ating daigdig ay kaunti lamang ang kayang lumamang sa tribo ng mga Goroka sa larangan ng mga matatag na tradisyon at kulturang ipinamana pa sa kanila ng kanilang mga ninuno, kung saan ang kanilang kinigisnang pamumuhay ay nanggaling pa noong panahon kung saan ginagamit ang mga perlas bilang pambayad at pangpalit sa mga kagamitan kaysa sa mga pera. May kultura din ang tribo ng Goroka sa pagsusuot ng malalaki at magagandang mga palamuti sa kanilang mga ulo, nakasabay ng paglagay ng mga disenyo at kulay sa kanilang muka ay hindi nakatakataka kung isa sila sa pinaka kinagigiliwan at kinamamanghaang tribo sa bansang Papua New Guinea. Number 2. Korobo. Kahit na madalas na nakakasalubong ng tribong ito, nakilala sa tawag na Korobo ang mga taga-sibilisasyon sa bansang Brazil, kung saan sila matatagpuan ay talaga namang naging matatag at matibay sila sa kanilang kinagisnang pamumuhay, kung kaya't hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa din sila sa pagsunod ng kanilang tradisyon at kulturang minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Kahit na tinatanggi nila ang impluwensya mula sa mga mananakop, ay madalang maging agresibo ang mga Korobo basta't hindi sila gagambalain o kaya iistorbohin. Kung sakaling magalit ang tribo, ay handa silang ipaglaban ang kanilang tirahan gamit ang kanilang mga kagamitan na naging bihasa na sila, gaya ng mga pana, blowpipe at sa mga armas na mas kilala sila. Ito ay ang mace. Number 1. Maori. Sa dinami-dami ng mga tribo sa ating daigdig ay sigurado ako na ang mga Maori ang isa sa pinaka hindi mo gugustuhin makalaban, dahil sa mapababae o lalaki man ay eksperto at bihasa ang kanilang mga miyembro sa pakikipaglaban, kung saan ang bawat tribo ay mayroong unique at kakaibang paraan ng pakikipaglaban at mga armas na talagang nagpapanalo sa kanila sa tuwing mayroong labanan.
Ang tribo ay matatagpuan sa bansang New Zealand kung saan sila ang tinaguri ang isa sa pinakamalakas. Pero kahit na ganito ay hindi ka dapat matakot sa mga miyembro ng tribong ito dahil kilala naman sila sa pagiging palakaibigan at tumatanggap ng mga turista sa kanilang mga tirahan. At yun ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang nakamamanga at nakatutuwang isipin na may ilan pa ding mga tribo sa ating daigdig na patuloy na pinangangalagaan at pinoprotektahan ng kultura at tradisyon na ipinamana pa ng kanilang mga ninuno. Kung saan tinatanggi nila ang impluwensya ng sibilisasyon sa kanilang pamumuhay na kahit pa sadyang magpapaunlad sa kanilang buhay ay siguradong magiging dahilan din para makalimutan nila ang yaman na ibinigay ng kanilang mga kanununuan. Kaya para sa iyo, dapat bang maimpluwensya ng sibilisasyon ng mga tribo? I-comment mo naman ang sagot mo sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.